eto naman. Pag-usapan natin, mga ka-GPnatics, itong si Greco Belhica, mga kababayan, na nakipag-bardagulan at durog. Itong si Greco, kaya Mama OG Diaz. Akalain nyo nga naman, mga kababayan, ano? Itong si Greco Belhica, ang lakas gumawa, ang lakas dumakdak, wala namang napatunayan, wala namang naipakulong nung siya po ang chairman ng PACC. 'Di ba? Mga kababayan, nag-ugat ang kanilang bangayan sa social media dahil nga po sa pagbibitaw nito ng hindi po maganda. Mga kababayan, parang ang gusto niyang sabihin dito na bawal kang makialam sa politika dahil hindi ka naman tunay na lalaki. Ay, grabe mga kababayan. Ito yung sinabi dito ni Greco Belhica, oh. Saan na yun? Nawawala. Ayan. Sabi kasi niya dito, Belhica tells OG Diaz to stay out of politics. Gawain ito ng tunay na lalaki. Diba yan, mga kababayan, ay gawaing ano yan? Talagang parang ano ka ng isang tao, nanlalait, nanliliit, 'di ba? Binibilitil mo. Tapos mga kababayan, nagkakaroon ka pa ng tinatawag natin na discrimination. 'Di ba? Eh kung ako dito kay Mama Oji, sa bunutang ko to si Greco Belhica. Sorry. Hey, kung ako dito kay Greco, mga kababayan, lumayo-layo ka ha. Baka mamaya masabunutan ka. Alalahanin mo, may anak din yan. Oh. Di ba sabi nila kapag, tunay na lalaki pag nagkaanak? Mga kababayan, hindi. Sa akin naman, ang isang tao, dapat lahat pantay-pantay. Maging tomboy, maging baklaman yan, o anuman ang status sa buhay ng isang tao, dapat talaga may equality. 'Di ba? Hindi pwedeng ganito, mga kababayan. Kaya nag-uugat po ang away kasi sabi dito ni Greco, former Presidential Anti-Corruption Commission Chairman Greco Belhica hit back at showbiz columnist and talent manager OG Diaz after the latter defended former Senator Antonio Trillanes IV. Belhica said his remarks questioning Trillanes' credibility were not new, stressing that he had already made similar comments as early as October. Ano ba yon, mga kababayan? Yung kanyang comment ni Greco Belhica noon, may naniniwala pa ba kay Trillanes? Ang sabi nitong si OG Diaz, meron. Sabi niyang ganon. Etong si Trillanes, wala sa gobyerno, may nagagawa, marami. Eh ikaw, may napakulong ka ba na kriminal, magnanakaw nung panahon na ikaw ay Presidential Anti-Corruption Commission chairman pa? Mga kababayan, nagkasagutan sila na ganon. So, he claimed OG merely revived the issue to come to the aid of what he described as the latter's alaga. Ako ang ginamit, Belhica said in a Facebook post directed at Diaz. Belhica further alleged that Trillanes had earlier filed a complaint against Vice President Sara Duterte before the office of the Ombudsman, but the case failed to gain traction. Eh, paano hindi mag-gain ng traction? Ang nakaupo nun ay itong si Martires. Di ba? Mga kababayan, hindi talaga magpo-prosper yun. Sabi niya ganon, huli ka boy, pero hindi kulong. He also had parting advice for OG, telling him to stay in the entertainment and jokingly suggesting that Trillanes be turned into an actor instead. Stay in showbiz, gawin mo na lang artista si Trillanes, gawa kayo ng pelikula, baka kumita kayo. Yaan mo na kaming mga lalaki dito sa gobyerno, mga kababayan. Teka lang. Meron pa bang pinagkaiba ang lalaki at babae ngayon? O meron bang
tawag dito mga kababayan, meron bang kayang gawin ang lalaki na hindi pa kayang gawin ng babae? When it comes to government, sa pagpapatakbo ng ano natin, ng bansa natin. Palagay ko mga kababayan, hindi natin pwedeng tiningnan dito ang gender. 'Di ba? Kasi merong mga capable talaga ng mga babae. Nakarapat dapat. 'Di ba? Napakaraming babae tayong nakikita na talagang nag-e-excel. Sila pa nga ata yung marunong eh. 'Di ba mga kababae? Mga kababae. Mga kababayan. Kababae. Oh. Hindi, ang ano ko lang dito, mga ka-GP, grabe naman to si Belica na parang minamaliit niya masyado si OG Diaz. Mga kababayan. So sabi dito, Belica remarks came in response to OG's reaction to quote card in which Belica's question whether anyone still believe Trillanes. Yan nga yung sinabi ko kanina. OG rushed to Trillanes' defense saying the former senator remained more credible than Belica. Oo naman, mas credible siya kaysa kay Belica. Walang posisyon si Antonio Trillanes, pero ang powerful, ang dami pang nagagawa. Totoo naman yun, mga kababayan. 'Di ba? Ang nakikita natin dito, si Trillanes ay talagang mapanagot yung mga may kasalanan. Kung hindi naman, 'di ba? Wala namang problema. At least he tried, mga kababayan, na pasagutin doon sa mga akusasyon yung mga pinapailan niya ng kaso. Ang mahirap kasi, mga kababayan, wala nang silbi. Nung panahon ni Belica itong si Belica, o panahon ni Duterte itong si Belica, ang dami pang gawa. Ang kanilang naratibo, wala daw na ipakulong si PBBM nung December 15. Mga ka-GP Natics. Ngayon, nung may naipakulong, si Bong Revilla, bakit daw inuna pang ipakulong si Bong Revilla kaysa dun sa mga malalaking tao? Bakit si Bong Revilla hindi ba malaking tao? Oh, literal na mas malaki ata sa'yo yun. Malaki pa katawan. 'Di ba? Pero malaking tao na yun si Bong Revilla. Mga kababayan, itong si Belica nung panahon niya, pakinggan ninyo kung anong kanyang mga pinagsasabi, mga kababayan. Ito pakinggan nyo to. Si Commissioner Greco Belica ng Presidential Anti-Corruption Commission na pangalanan ang mga kongresista at contractors na kanilang inimbestigahan kaugnay sa sinasabing katiwalian sa Department of Public Works and Highways. Kita nyo to mga ka-GP Natics Si mismong si Digong Duterte ang umamin na meron maraming katiwalaan sa DPWH. Ngayon, nag-imbestiga itong si Greco Belica, mga ka-GP Natics, pero ayaw nilang pangalanan, ayaw nilang banggitin. Kasi ano daw, ang dahilan, ito. Laging handa briefing nitong weekend, sinabi ni Belica na makokompromiso ang kanilang investigasyon kung gagawin niya ito. Noong nakaraang linggo, isiniwalat ni Belica na may mga mambabatas na ginagamit ang kanilang impluwensya para makinabang sa ilang proyekto. At dawit din daw dito ang ilang district engineers ng DPWH. Okay, mga kababayan, sabi nila ay may mga kongresista na dawit sa katiwalian at merong mga district engineers. So, it's tantamount, mga kababayan, na talagang tama yung sinabi nitong si Sara Diskaya na nagsimula sila, mga kababayan, nung panahon pa ni Digong Duterte, 2016, at doon po talagang lumaki yung kanilang kita. 'Di ba? Mga ka-GP Natics. At doon din yung panahon na meron po talagang nangyayaring katiwalian. 'Di ba? Doon yan nagsimula. Ngayon, mga ka-GP Natics, nakita na nila Belica, nila Digong Duterte, pero mga kababayan, although sinabi nila na kasabwat, may itong mga ito ay may kinalaman sa korupsyon, pero ang tanong, mga ka-GP Natics, may naipakulong ba sila na malalaking tao sa DPWH? May naipakulong ba sila doon sa mga tao dyan po sa Kongreso? Wala.
tayong nabalitaan. Nauna nang sinabi ni Anak Kalusugan Party List Representative Mike Defensor na unfair ang ginagawang blanket accusation ng PACC sa mga kongresista. Wala pang pahayag ang DPWH kaugnay sa mga sinasabi ni Belhica. I don't want to do blind items or make a bulletin board or a noise board of our investigation. Dahil kung sasabihin ko kung sino ang aming mga iniimbestigahan bago pa sa inquiry or sino ang aming mga suspects bago pa sa inquiry, di para ko pong sinabi dun sa huhuliin, nahuhuliin na siya. So ibig sabihin yan, di ba ayun yung pangalanan kung sino iniimbestigahan. So sino yung, ngayon na nagsasalita ka pa rin sa media, sino ngayon yung mga tao na inimbestigahan nyo dati? Yun ang tanong ng taong bayan. Sino ngayon ang iniimbestigahan nyo dati? At ano ang nangyari sa investigasyon ninyo? Bakit wala man lang ni isa na napakulong sa mga kongresista o sa mga district engineers na sinasabi mo? 'Di ba? Yan ba ay pwede ba naming magbigay na kami ng conclusion na yung pinaghihinalaan nyo or inimbestigahan nyo ay walang kasalanan? Yung mga inimbestigahan nyo ay malilinis? Kasi, yun ang gusto namin eh. Malaman natin what really happened doon sa investigasyon na ginawa ninyo. 'Di ba? Hindi ito yung usapan ng hindi kasi ayaw namin pangalanan sila noon, baka kami ay magkamali eh. Okay, nandun na tayo. Ayaw nyo silang pangalanan dahil baka mamaya mga kababayan magkaroon po ng hindi maganda, 'di ba? Dahil baka mamaya mali kayo. Pero nasaan yung report? Nasaan yung official report ng inyong ginawang investigasyon? 'Di ba? Parang ano lang ba 'to? Parang kunwaring investigasyon, parang yung missing sa Bungeros ni Bato? Oh. Tama 'di ba, Sir Tony? Nasaan yung kanilang report ng kanilang ginawang investigasyon? Sino yung mga inimbestigahan nila? Ano ang findings ng investigation nila? Bakit walang napakulong? Ano nangyari doon? Ha? Mali ba yung hinala nila? Wala ba silang napatunayan? Something like that. 'Di ba? Kung wala pala kayo napatunayan, kayo ang mahina. Oh. Kayo ang mahina kasi wala kayong napakulong, wala kayong nakasuhan. Agoy. Sapul na sapul. Si Trillanes, kung ikukumpara mo, matapang. 'Di ba? Kung sino yung talagang alam niya, mga kababayan, hindi mo kailangan itago yung pangalan. Oh, nilalabas ni Trillanes, ito yung kakasuhan namin. Kailangan ito maimbestigahan. Bakit mo pa itatago kung meron namang meron kang sapat na ebidensya, alam mo, mga kababayan, kasi pag ikaw nag-imbestiga, alam mo kaagad na itong taong to ay meron talagang kinalaman. Alam mo sa sarili mo na itong taong to ay maaaring madiin dahil meron siyang ginawang hindi maganda. 'Di ba? And that point, mga kababayan, dapat ang mindset mo, bakit ako matatakot? May hawak akong ebidensya. Otherwise, mga kababayan, wala ka talagang hawak, hinala ka lang, pampaklaut lang. 'Di ba? Pampaano lang 'yan, pampapogi lang sa media. Oh. Ang sabi pa nga niya nun, hindi ko lang nahagilap, maliban sa interview na to, ay sinabi niya mga ka-GPnatics na wala daw silang jurisdiction over dun sa mga elected officials. Kaya hanggang investigasyon lang daw sila. Okay, hindi mo pala jurisdiction yun ba't pinakikialaman mo? 'Di ba?
Or kung hindi mo jurisdiction yun, kung may report kayo at may investigasyon kayo, bakit hindi mo ipasa doon sa mga ahensya na karapat dapat na mag-file ng kaso or mag-imbestiga, di ba? Why don't you help them? Pass your report. Mga kababayan, di ba dapat ganon? Ipasa mo yung report mo doon sa mga ahensya na dapat mag-imbestiga nun para dumali yung trabaho nila. Parang hindi mo naman ginawa yun. Yung ginawa nyo lang, may mga kongresista, hanggang ganyan lang. Nakasabwat, pero wala pong napakulong. Ano nangyari doon? Nagkabayaran ba? Si Trillanes, mga kababayan, ay ano na napatunayan na Trillanes? Sabi mo, may naniniwala pa kay Trillanes? Marami! Bakit kanyo? Si Trillanes lang naman ang isa, mga kababayan, sa nanguna sa pagpapakulong kay Digong Duterte. Tama? Dahil si Trillanes, sila ang una nagkaso sa ICC laban kay Digong Duterte. Sabihin mo walang naniniwala kay Trillanes. Nung sinabi niya na meron ng warrant of arrest si Digong, walang naniwala. Si Digong hindi naniwala. Pero natakot si Bato de la Rosa. Kaya hindi nagpunta sa Hong Kong. Hindi sumama kay Digong. Pagbalik ni Digong, huli ka balbon. Walang naniniwala. Hindi ito usapan ng gender. Hindi ito usapan, mga kababayan, ng itong si OG Diaz ay hindi mukhang lalaki. Kilos babae. Hindi yun ang usapan dito. Pinagtatanggol niya si Trillanes na si Trillanes ay kahit wala sa pwesto ay may power dahil nga may bayag. May tapang na tumayo. Sundalo. Di ba? Hindi atakbo. Hindi aurong. Si Belica, walang bayag. Takot magpangalan. Walang nakasuhan. Walang napakulong. Puro lang yabang. Tama. Siya nagpakulong kay Digong. Tapos sasabihin mo, walang naniniwala. Diba? Ang gobyerno natin, kung tayo, ang lahat ay may karapatang magsalita. May karapatang magsalita, diba, sa ikakaayos ng gobyerno. Kung nakita ni Mami OG Diaz, ni Mamang OG, na si Trillanes is more capable than you, yun yung nakikita niya eh. So you have to respect yung opinion ng iba. Diba? Huwag mo sabihin, Belica, tatakbo ka ng senador, ha? Pagdating ng 2028. Si Greco appointed lang, si Trillanes elected.